Charles! Mga baka dito! Cellphone ka na cellphone dyan! Charles, tumulong ka aking mama sa baba. Lagi ka na lang nag-iPad. Tumulong ka naman doon. Naghugas ka ng plato. Ano ba naman yan? Ano naman nadali mo sa... Wala ka naman ibang ginawan ba? Ano na nga ginagawa mo kapag naghugas sa pinggan? Gusto mo ikaw hugas ito? Hmm? Bahala ka dyan sa... Magandang araw! Isa na namang banta sa kalusugan ang muling naitatala sa ilang bahagi ng bansa. Ang pagdami ng kaso ng ascariasis o impeksyong dulot ng parasitikong Ascaris lumbricoides. Ayon sa mga health experts, karaniwang naaapektuhan nito ang mga bata at mga lugar na may kakulangan sa malinis na tubig at wastong sanitasyon. Para sa pagbabahagi, narito si Savian Mendiola upang iulat sa atin ang kalagayan ng isang barangay sa Las Piñas. Savian? Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Pilar, Las Piñas para pag-usapan ng isang isyong pangkalusugan na madalas, minamaliit, pero super common, Ascaris lumbricoides o yung bulate sa bituka. Kasama natin ngayon, kamusta naman po kayo ngayon? Ano naman po yung mga pinagdaanan nyo na nagkaroon po kayo ng sakit? Sa ngayon po, maayos naman po yung nararamdaman ko, pero nung una ko po talaga siyang naranasan, hindi po okay o grabe din po talaga yung pinagdaanan ng tiyan ko. Para ma-educate din naman po natin yung mga kabarangay natin, pwede nyo po bang ikwento kung paano po nagsimula yung mga simptomas? Nagsimula siya nung una, akala ko sakit lang ng tiyan, parang kabag. Hanggang sa lumala, nagsusuka na ako, grabe na yung diarrhea ko, ganyan. So, kailan nyo po na-realize na baka may parasitic infection na po siya? Nalaman ko na meron po akong parasite. Pero nag-check up po kami na asawa ko. Na-examine po sila ng aking school. Lumabas po doon na meron akong scaries. At ayun po, pinayuhan po nila ako na sa simpleng hindi pagbubugas ng kamay. At syempre kapag umiinom ka ng hindi malinis na tubig, doon po pala yung malis. Totoo po yan. Yung ascaris, sobrang common lalo na sa areas na kulang sa sanitation. Ano naman po yung mga treatment na naibigay po sa inyo? Isa sa treatment na binigyan na akong doktor, besides sa pagpapahinga ay mahalaga ay purga. Binigyan niya ako ng antibiotic para mailabas ko po yung ascaris na ito. Buti naman po. Para naman po sa awareness ng mga kabarangay natin, ano po yung advice na gusto nyong ibahagi para maiwasan po ito? Gaya po ng sinabi ng aking doktor, panatilihin po natin malinis ang tubig na ating iniinom. Palagi po maghugas ng kamay at siguraduhin pong lutong-luto ang pinakain po nating mga pagkain. Ayos! Madalas nating naririnig pero hindi natin siniseryoso. Kaya importante ang kwento nyo. Maraming salamat po sa pagbabahagi, Aling Noah. Para sa lahat ng nanonood, tandaan, maliit ang itlog ng bulate, pero laki ng gulo kapag napabayaan. Let's keep our community safe and malinis. Stay informed, stay healthy. Ayon sa mga doktor, maaaring makaranas ang isang taong may ascariasis ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pangangayayat at pagkakaroon ng bulate sa dumi. Kapag lumala, maaari itong magdulot ng intestinal blockage na delikado at maaaring makailangan ng agarang gamutan. Ang mga itlog ng ascaris ay nananatili sa lupa ng matagal at madali itong makapasok sa katawan, lalo na sa mga batang naglalaro sa lupa at hindi agad nahuhugasan ang kanilang mga kamay bago kumain. Paalala ng mga eksperto, ang ascariasis ay maiiwasan basta't may tamang kalinisan at wastong sanitasyon. Para sa Serbisyong Bayan News, ako si Francine Isabel R. Pastoral, nag-uulat. Kaya ang paborito kong sabon, Bogard. Mabango pa! Di lang yan. Trusted pa! True! Di lang yan. It can also kill 99% of germs! Kaya ano pa inaantay nyo? Bogard ka na. Kaya ang sabon ay mahalagang gamit sa pang-araw-araw dahil tumutulong itong alisin ang mga mikrobyo sa ating mga balat. Sa tuwing maghuhugas tayo ng kamay gamit ng sabon, nawawala ang mga germs na maaaring magdulot ng sakit tulad ng sipon, trangkaso at diarrhea.
Sa simpleng paggamit ng sabon, napapanatili nating malinis ang ating katawan at nababawasan ang panganib ng mga pagkakasakit. Kaya ito ay isang mahalagang bahagi ng tamang kalinisan. Tandaan, ang Bobert ay para sa pang-araw-araw na proteksyon at kalinisan lamang. Hindi ito gamot at hindi lunas sa lahat ng sakit. Para sa wastong gamutan, kumonsulta pa rin sa doktor.